Good morning mga ka-RB. So sa video na ito ipapakita ko po sa inyo kapag puno na yung black tank namin. Yung isa pong indicator, kapag flush mo siya, makikita mo meron siyang parang bula. Yun. Or kapag dito ka sa controls, ayan, pag pinindot mo po itong test level, yan, yung black water, full na siya dito. Asan ba yun? Ayan. Hindi umaandar yung 2/3, medyo malabo po siya. Ayan. Pero full na daw po siya. So papakita sa inyo kung paano mag-empty ng black tank. Yan po yung kaibigan namin, si Alex from Washington. Yung si Melissa. Okay. From RV. O, tara. Okay. Hey, Edgar. Si Edgar, nagtatambay sa likod. Yan. Finally, maganda na po yung weather dito sa Sacramento. Medyo nag-busy po ako sa trabaho eh. So, hindi pa ako nakakapag-post since last week. So, ayan. Diyan po tayo sa likod. Siyempre, kailangan mag-gloves. Gloves. Okay. Saturday po ngayon. Mamaya, balak po namin mag-indoor rock climbing since nandyan yung kaibigan namin. Pwede siyang palit-palit kami. Kasi kung ako lang tsaka si Melissa, baka mahirapan kaming mag-climbing kahit na indoor lang. So, dito tayo. Yan. Isang puputo. Dito po yung access ng aming gray water. So ito pong gray waste tank drain. Yan. Nakikita nyo po siya. Lagi siya naka-open. So dito po yon. So kapag naligo kami o nagugas ng plato, diretso po siya. Ayan. Doon sa kanal o sa sewer. Tapos, yung pong black waste to drain, lagi po siya naka-close. Hindi pong pwedeng open yan kasi kung open po siya lagi, kapag tumai ka, yung tae, mai-stack po siya dun sa dun sa tangke. May tangki po yan sa loob, ayun, sa baba. Yung ihe, pwede siyang bumaba, kaso kailangan po itong naka-sara kasi at lagyan ng konting tubig ng mga 10%. Kung kunwari 40 gallon po yung capacity niya, kailangan maglagay ng 4 gallons ng tubig para kapag tumatay ka, lumulutang po yung tae, tapos madi-dissolve po siya. So ngayon ito, papakita ko sa inyo kung paano i-empty yung black waste at i-prepare siya. Okay, so ang una, i-close ko po yung gray para pag binuksan ko to, hindi siya pupunta dun sa tangki ng gray para hindi siya makontaminate. Kahit na waste po to, ayaw mo mag-mix yung tae, ihe dun sa gray water na shower tsaka paghugas ng plato, kahit na waste lang siya, pero ayaw mo siyang pumunta dun. So yan, kung after mo nang nasara yan, ibubuksan mo to ng paunti-unti. Ayan. Tapos makikita mo na yung tae dyan. Yan o. Chocolate shake. Yan, yung mga tae na dissolve na, tsaka yung mga ihi, tsaka yung mga yung toilet paper. So
So hindi po nagtatapon ng ano dyan, ng yung mga non-disposable tissue or whatsoever. So ang gagawin ko rin po, ipa-flush ko po yung tangke. So ito pong hose na to, yan, may separado siyang ano, water source. Susundin niyo po yung hose niyan. Ayan, Santi flush. Ayan, pag in-on ko yan, sa loob lilinisin niya yung black water tank ng konti. So i-spray niya para pumi-spray, sa loob yan. So bubuksan ko siya. Kikita mo pa yung mga tayo. Yun, natutulak na yung tae. Kita niyo po ba siya? Yan. Yan o. Tapos isa pa pong method, ika-close ko po siya para dumami ng konti yung tubig, tapos i-open ko po siya para ma-flush ng todo yung sewer line. So wait ng mga 3 to 5 minutes, depende sa water pressure. Pero ayaw mo, huwag niyo pong iiwanan na nagfa-flush yan, kasi pag naiwanan nagfa-flush yan, mag-overflow yung black water tank, lalabas siya dun sa toilet seat nyo. So ayaw nyo pong mangyari yun dahil babaw ang loob ng RV nyo. So kapag naggaganito po, huwag po kayong mag-multitask kasi makakalimutan nyo po yan, tapos diyari ang loob ng RV nyo. So yan, so wala pang mga 1 minute, dahil sinos ko yan, walang lalabas niyan dito. Yan, wala. Diba? O-open ko niyan. Open. So may parang konting pressure na siya. So uulit-ulitin ko po yan hanggang clear na yung tubig, mga 3 or 4 times ganyan. Tapos ipa-prep ko po yung black water tank. Meron po kami nilalagay dyan. Wala naman po siyang amoy, pero yung parang pads na nilalagay namin dyan, papakita ko sa inyo, pampabango, tsaka tumutulong siya mag-breakdown ng mga tae. So medyo clear na siya ng konti. Dark chocolate pa rin. Ayan. I-close ko ulit yan. Close ko. Hintay ulit ng 1 or 2 minutes para ma-flush. Tapos minsan kapag kunwari mag-i-empake kami at pupunta kami sa ibang campsite, yung isa kong ginagawa ay
naka-close po itong dalawa. Tapos kapag nag-shower kami or nagugas ng plato, may sabon po yun ng konti. So pag naka-prep na po yung black tank, tapos ready na kaming lumipat or pumunta sa ibang campsite, pupunuin namin ng konti yung gray water tank na merong konting tubig, konting sabon or whatsoever. Saka namin na-open para malinis ng konti itong drain line namin. So isa pong technique yun. Kasi syempre meron konting may daiyan, so linisin mo ng konti or flush mo ng flush itong black waterways hanggang mag-clear na siya, di ba? Pero kung gusto mong bumangon ng konti, yun nga, gamitin yan. Isang technique. Ayan, buksan ko po siya ulit. Medyo clear na, hindi na siya ano. Kita niyo ba? Yan. Wala na masyadong tissue, pero nakikita mo po yung mga solids ng konti. Ayan. Yun ang dami tissue. Depende sa inyo. Pwedeng okay nang i-flush ng one time lang na ganyan, pero ginagawa ko 2 or 3 times or 4 times. Mas maganda kung merong tae dyan, kasi yung tae po, yung bacteria niya kinakain yung ibang tae para magiging po siyang sludge, hindi po siya solid. So depende po sa inyo. Parang kanina yung nakita nyo nauna, parang sludge siya, parang mud. So yung tae parang nagiging putik na ganon, tapos yung mga bacteria i-dissolve ng konti. Yan o, medyo clear na siya. So pa-flush ko pa siyang 2 or 3 beses. So, depende po sa laki ng inyong RV. Yung mga mas mahabang bus na RV, mas malalaki po yung black waste nila, tsaka yung gray waste, tsaka yung fresh water capacity. Ibig sabihin po, kapag nagbubundok ka, nakakatagal ka. Sa amin, nakakapag-max po ako ng 2 weeks na hindi bago siya mapuno, pati yung gray water. Pero kapag naghuhugas kami ng plato or kapag nagbubundok kami ganun, magpe-paper plates na lang kami para hindi na magugas ng plato. Or kapag nagsha-shower, pipili kaming mag-shower sa campsite shower imbis na sa loob. Emergency lang mag-shower sa loob. Tapos yung paghuhugas lang ng kamay, mabilis, ganyan. Or kung mag-shower sa loob, mabilis. Mga 1-minute shower lang, para lang malinis ka pagkatapos mo nag-rock climb or nag-hike or whatever activity. Kung gusto mo naman makapagtipid ng gray water, pwede ka rin mag-shower dito sa labas. Yan, meron siyang shower dito. Pwede ka mag-set up ng parang either lagay mo yung shower dyan sa taas or whatever. Pero para yung kapag nag-shower ka, yung tubig sa ground lang siya. Pero yung mga rules po nun, dapat maging responsable. Kapag nag-shower sa labas, dapat yung pong environmental safe na sabon tsaka shampoo. Kasi lahat po ng halos lahat po ng mga shampoo tsaka sabon hindi po safe sa mga insekto or sa mga animals. So, yun lang po. Dapat po maging safe kasi may mga regulations, di ba? Pwede pong gumamit na hindi safe, pero, syempre, hindi po okay yun. Kasi pwede pong mamatay yung mga insekto tsaka yung mga
mga native animals sa lugar na yon. So, yan, ipaplush ko pa po siya isang beses. Okay, open. Yan, medyo matagal ng konti. Medyo sludge na naman po siya. Meron pa pong konting mga tissue nakikita ko. Pero like I said, depende po sa inyo. Okay na po sa akin na malinis na siya or ganito na siya cleaner. So usually kapag hindi nagpo-full time yung mga may-ari ng RV, talagang dinidisinfect po nila yan gray tank. Naglalagay po sila ng bleach or meron kang mabibili na tablets sa RV store na ilalagay mo siya dun sa gray tank, pupunuin mo siya, tapos i-dwell mo siya. Ibig sabihin, iiwan mo siya dyan ng mga 1 hour, tsaka mo siya ipa-flush nun. Malilinis po nun yung gray water tank nyo. Tapos i-store niya po yung kanyang, tapos nun i-store po yung RV nyo. Hindi po nila gagamitin ng months, kasi yung ibang naga-RV o yung may maaari ng RV, nagta-travel lang sila like once a year or twice a year, ganyan, 1 month lang, ganyan, or 2 weeks lang, or 1 week, or whatsoever. So para hindi para malinis yung gray tank, yun ang proseso. Okay, yan o. So okay na sa akin yan. Meron pang mga konting tissue, pero okay na yan dahil hindi naman namin i-store yung RV. Yeah. So ngayon ang gagawin ko, i-close ko siya all the way. Baka may na-stuck na tissue dyan, so in-open and close ko siya mga ilang beses. Okay, close na siya. So ang gagawin ko, iiwanan ko po itong naka-close. Maghugas kami plato, magsha-shower, makikita naman po namin kapag napupuno na yung gray waste. So ang gusto ko lang, linisin ko lang siya ng konti ng soapy water kahit na waste siya. So ngayon tinatansya ko, 'di ba? Nasabi ko kanina na yung black waste tank dapat meron siya mga 10%. Kung 40 gallon siya or 50 gallon, dapat may mga 45 gallons ng tubig. Kung hindi, may stuck yung mga poop sa tangki mo. So ngayon kasara ko na to. Tsaka ko na po i-off ito. Huwag niyo po kakalimutan, kung hindi mapupuno yun. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung dinalagay namin na tablets na nag-dissolve ng tae or parang nagsasanitize ng konti. Okay, tambay siya. Wait, Edgar. How long did that take? You didn't shower yet? Okay. Ngayon, paano ko ba ilalagay ito? Okay. Dito ko na lang sa shower. Yan.
Okay, kita niyo po ba? Kailangan ko pang itas ng konti. Hold on. Meron po akong GoPro kaso ginagamit ko yung cellphone ko ngayon dahil tamad pa ako mag-setup ng mga media ko. So, okay lang. Para makita nyo yung evolve ng media namin. Second bone dito. Yan. You final showering? Okay. Kita niyo po ba? Adjust ko pa ng konti. Okay. Parang mag-worse ha. Ayan. Okay. Okay. Ito po yung nilalagay namin. Ayan. So, honestly, hindi naman kailangan to, pero syempre yung girlfriend ko sabi ayan, breaks down waste and paper, cleans holding tank and sensor. Ayan. Matagal na po namin ginagamit to, hindi pa nalilinis yung sensor. Yung isang sensor namin medyo parang malabo siya. Ito, lalagay ko lang po yun dyan, tsaka ako siya ipa-flash hanggang ma-dissolve. Yan. Tsaka ko siya ipa-flash. Yan. Yan lang. Tsaka po itong toilet na to, dapat mayroon po siya mga 2 to 3 inch na tubig para yung amoy hindi tumataas. Kasi kung dry po siya, yan, yan lang. Meron pa pong baday, oh. Pwede kang maghugas ng puwet. Okay. Ngayon, check po natin yung level. Oh, yan, okay na po siya, oh. Backwater empty, kaso yung sensor sa taas medyo hindi siya okay. Okay, yun lang po. Stay tuned. Say goodbye.